napaka-importante po doon yung boses eh. At saka importante doon na yung teacher, para hindi siya katulugan ng estudyante at para hindi ka inisan din ng mga estudyante, eh dapat talaga creative. Isa na doon sa pagiging creative niya, yung pagiging lively niya sa pagtuturo, tapos paggamit ng iba't ibang klase ng boses. Eh, yan po ang isa sa mga isinusulong ngayon ng DepEd. Ito yung mga educational materials na kung saan meron tayo mga creative ways kung paano po maturuan ng mga bata. Kaya kasama po natin ngayon mga kasama ang tinaguriang voice master at mula po sa Creative Voices Production. Actually, sikat po ito pag sa larangan po ng ganitong klaseng industriya. Kilalang kilala po itong taong ito, pero mas kilala niyo po siya sa kanyang mga boses. Hindi boses, mga boses. Kasama po natin ngayon and it's an honor for us to have you here, Mr. Pocholo Gonzales. Magandang umaga, Pocholo. Magandang umaga po, Miss Jasmine. At sa lahat naman nakikinig dito sa DZXL sa buong Pilipinas. Oo, nakakatuwa ka kasi alam niyo po mga kasama, batang-bata pa po itong Pocholo, he is only 29 years old. Yeah. So, kailan ka pa nagsimula sa broadcasting, lalo din sa pagkakaroon mo ng iba't ibang boses? Paano mo natuklasan yan? At age of, what age? I think at age of 7 years old. 7? Kasi nag-start ako sa probinsya, wala kaming TV noon eh. The only medium of entertainment namin before is only radio. Kasi bukid doon eh. Tsaka nung araw, parang ang tandaan. Pero sa amin kasi, yung TV doon, sandaan tao nanonood. Oo. Nakikipanood. So, mas nawili akong makinig sa radyo. So, ginagaya-gaya ko nga yung mga napapakinggan ko sa radyo. Sino yun? Sino yung mga unang yung mga taga-ibang stasyon. Oo. So, ginagaya ko siya. Kunwari, may isang paggabi, di ba? Sige nga. Kunwari, ganito yung napapakinggan ko. Isang gabi, si Utoy ay naglalakad sa kagubatan. Ay, naku, naliligaw na ako. Saan kaya ako pupunta? Ay, buti na lang, kasama ko lolo ko. Ay, po, sandali lang. Hintayin mo ako. Hirap na hirap ako maglakad dito eh. Lolo, bilisan niyo naman, gabi na eh. Naku, ano kaya yung nasa punong yon? Anong ginagawa niyo dalawa dito? Humanda kayo sa akin. Kakainin ko kayo. Ah! Naku, lolo, takbo na tayo! Ay, po, huwag kang mag-alala. Hindi mo ba kilala? Ako si Kapitan Tasyo. Humanda ka sa akin. Itong bagay sa'yo. At yan nagtatapos. Ang kwento Ang galing! Parang gano'n lang. Ay, naku mga kasama, hindi po 4 na tao yun ha. Isang tao lang yan, si Pocholo po yan. So parang gano'n. So nakikinig ka lang na nakikinig, ginagaya mo lang na ginagaya. Actually, wala talagang story yung gano'n. On the spot ko lang ginawa. Pero, galing, no? nakakatuwang isipin na, alam mo yun, yung bata ka pa lang na ginagaya-gaya mo na yun, na unknowingly, magiging career ko pala siya ba ng araw, alam mo yun? Kasi isang probinsyanong bata na walang kabuang Saan ka probinsya? Sa Maribeles, Bataan. So hanggang sa nung high school ako yung laging nag-host, walang pwedeng humawak ng mikropono, ako lang. Kundi ikaw lang. Parang ganun. Tapos, ayun na, nung first year college ako sa UP Diliman, may napakinggan ako na pa-contest, radio drama, at saka singing contest. Ayun, sumali ako. Out of 10,000, 10 lang kaming nakapasok. Singing contest? Hindi, voice acting. Voice acting. Yung parang radio drama and singing contest. Kasi alam ko sa sarili ko, kaya ko yun. Sabi ko, bakit hintayin kong mag-graduate ako kung kaya ko namang gawin ngayon? So, at the early age of 16, nag-broadcast na ako. At early age of 17, ako na yung puproduce ng sarili namin programa. Ako nagsusulat, ako nagdidirect. So kumikita ka na at age of 16? At age of 18, nag-broadcaster na ako. Hanggang sa napasok ko na ang dubbing, yung mga animation, pelikula. Ang dami ko ng pelikula ng ginawa. Mga artista ako, nagboboses. Hanggang sa pumasok ang mga radio ads, mga commercial, mga computer games. Ayan na, tapos... Pati computer games pinasok mo? Marami. Ano nga, sample nga ng computer games? Actually, ngayon may ginagawa kami sa Creative Voices Production. Mamaya ako kwento ko ano yung company ko, ano ba yung ginagawa namin. Bali, alam mo yung mga napapakinggan mo kung Tekken yung Round 1, Fight! Yeah! Ah! Ay, ikaw yun! Tapos, You lose, continue, 8, 7, 6. Magagaling po kasi yung mga... Ikaw pala yun! Hindi, actually hindi ako. I'm just setting it as an example.
So, may mga nagagawa na tayong mga computer games na hindi alam ng karamihan na Pilipino ang voice talent. Kasi I believe that Filipinos are really good in English, and aside from that, magaling na voice artist ng mga to. Kaya lang hindi masyadong napapansin ng craft ng voice acting. Ang nakikita ko kasi, nakita kong problema noon, parang ginagawang bread and butter. Sabi ko, parang may kulang dito. Okay lang eh. It's a work actually. Pero if you consider it as an art form or as a craft, hindi mo isipin kaagad yung money. Pagkakakitaan. Oo, totoo. Okay, so ano bang, dapat ba lahat ng tao marunong mag-voice acting? Actually, I believe everyone can do that. Kasi alam mo, di ba, Miss Jasmine, nung bata ka, nag-iiba-iba ka, di ba, nung may laro ka kayong... mani ka. Ay, anong ginagawa mo dyan? Uy, yung pinunga ko. Naglalaro-laro ka na. Actually, that's already voice acting. Pero ang complete, kumbaga, definition of voice acting is cannot be seen. So, actually, as a broadcaster, you're already voice acting. Gano'n. Kasi hindi ka naman nila nakikita. So we have to play with our voices. Yes, of course. And make them imagine. Talagang kulari, masaya ako! Nalulungkot ako. Di ba? Parang, kahit hindi mo talaga siya, alam mo yun, yung personal na nararamdaman, kailangan maramdaman mo rin. Kasi mararamdaman ng tao kung sincere ka sa kanila. Tama yan, no? Kasi especially when it comes to the teaching profession, importante rin talaga na you would be able to communicate, or teachers would be able to communicate well sa mga estudyante. Eh kung hindi mo naman ako communicate yan, monotone ka lang ng monotone, yung mga estudyante mo tulog. Totoo yan. Hindi ba? Ako'y marami ng experience sa mga teacher na ganyan. Kaya sabi ko, nung nagkausap kami ni Secretary Jasmine Lapos, nung nag-recording siya sa amin, so I think it's about time for the teachers to be taught, para maturuan ba ng voice acting skill. Masaya, okay na. Di ba, imagine yung secretary kung yung teacher mo animated din dating. Kung nagkukwento ka, tapos nagbo-voice acting ka. Di ba nakakatuwa? Nakakatuwa kasi I remember when I was a kid, ang isa sa mga activities na I really look forward to is storytelling. Yung magdadala ka ng libro, pagkatapos babasahin ng teacher mo, di ba? Tapos yung other lessons like math, science, kung hindi magaling sa voice yung teacher, we tune out hindi ba? Actually, kahit anong ganda ng sinasabi, walang pinagkaiba yan sa speech niya, sa public speaking. Kahit anong ganda ng content mo, kung hindi mo na i-relay ng maganda, yung kumbaga hindi mo na iahatid, hindi mo na i-communicate ng maayos sa public or sa mga listeners, useless yan. Kasi ang idea din naman ng broadcasting, you're just talking to one person. Correct. And also, public speaking, wala rin pinagkaiba sa voice acting. At sa commercial. Kasi before, ang traditional voice-over sa commercial yung, narito na ang bagong ganyan. Produkto, ganyan. Kung ano man produkto, parang ang dating, ito nang lolo ko na yata. Sa totoong buhay ba, pag nag-usap tayo, bumili ka na ng bago. Ngayon kasi, that's the traditional voiceover. But I respect all mga veteran voice artists kasi dyan tayo natuto. Pero ngayon, sa buong mundo, ang in na ngayon ay conversational, natural approach. Diba? Yung tipong, kung mapapansin niyo sa mga ads niyo, uy Mare, alam mo ba? Ang ganda nitong bago kong yung sabon, ganyan. Gumanda yung kamay ko. Diba? Nakikipag-communicate na siya. Oy, kayo bumili na kayo ng bagong, hindi na yung, bumili na ng bagong, mapapansin mo. Although ginagamit pa rin siya. Pero mapapansin mo rin na localization na siya. Less na yung English. Puro Tagalog na. Tagalog na. Kasi makatao na talaga. Kahit nga FM station natin. Tagalog na. Nag-shift na siya from for English. Me, dalawa lang yan positive and negative. Siyempre, parang ang dating, hindi na marunong mag-English yung mga nakikinig. Pangalawa, yun, parang bumababa ang English comprehension natin. Pero para sa akin, okay lang yun. Bakit ang China, Japan? Although, kumbaga, depende sa individual yan kung ano talaga yung kanyang preferred language. Alright, pag-usapan natin kasi na, sabi mo, nagiging involved ka sa Department of Education, especially when it comes to teachers having more voice acting skills. Speaking of skills, importante kasi yan sa mga guro
Bigyan mo nga kami ng tips kung paano mas humasa, lalo na sa mga guro, yung kanilang pagde-deliver ng mga lessons. Pero bago muna yan, magbabalik po tayo mga kasama to. Ngayon, magkakaroon po tayo ng konting pag-aaral sa voice acting, especially para sa mga teachers. Sa amin pong pagbabalik. May